Pagkatapos nito, ipinikit niya ang kanyang mga mata at inaktibo ang kakayahang kontrolin ang tao. Ilang sandali pagkatapos, nagkamalay si Adam at sinubukan niyang alamin kung ano ang nangyari. Lumingalinga siya, nakita niya na nasa parke pa rin siya malapit sa kanyang bahay. Ipinagpalagay niya na nakatulog lang siya habang naglalakad. Nang ibaling ng lalaki ang kanyang naguguluhang tingin sa telepono sa kanyang kamay, kumunat ang kanyang noo at binasa ng malakas ang mensahe na iniwan para sa kanya. Sa simula ay hindi naintindihan ni Adam kung anong mga larawan ang pinag-uusapan, ngunit nang makapasok siya sa gallery at makita ang isang larawan ng isang kalahating hubad na lalaki na hindi niya kilala sa parke, nagsimula siyang sumigaw sa pagkalito. Kasabay nito, nagaganap ang isang pagpupulong ng mga bayani sa lungsod ng L sa isa sa mga sangay ng asosasyon. Tiningnan ni William, ang pinuno ng L City Association, ang kanyang mga bisita ng may matalas na mata. Mukhang tense ang mekanikal na bayani bagaman sinubukan niyang itago ito. Ang lalaking nakatayo sa tabi ni William na kasama niyang pinuno ng sangay ay hindi rin gaanong tense habang tinitingnan ang mga bayani sa harap niya. Sa pagbasag ng katahimikan na bumaba sa conference room, sinabi ni William na ang pagpaplano ng unang yugto ng depensa ay nangangailangan ng tulong ng kumpanya ng Olympus at ang laki ng mga depresyon ay hindi karaniwang malaki kaya kailangan nilang lahat na maging lubos na maingat. Nagpatuloy siyang sa pagpapaliwanag pa, sinabing pagkatapos planuhin ang panahong ito, lilikha ang lahat ng isang huwaran ng atake at PayPal abasin ang mga halimaw pabalik sa kanilang mundo at ang mga bayani mula sa kumpanya ng Olympus ang maglalarawan sa mga nagpal-ayas sa mga halimaw. Ang mga bayani mula sa ibang sangay na nakaupo sa mesa ay sumigaw ng kanilang suporta sa ideya. Hindi nagmamadaling sumang-ayon sa iba ang bayani ng metal. Iniisip niya ang katotohanan na sa pagkakataong ito, nais ng asosasyon na payagan ang bawat organisasyon o kumpanya na magpadala ng isang A-rank na bayani sa Core Deviation Center at palakasin ang kontrol sa mga depresyon. Lubos niyang naintindihan ang mga intensyong ito ngunit nag-alala siya na sa pagkuha ng anyo ng mga mangangaso ng halimaw, mayroong makakagawa ng malaking pera. Ngunit ang pinakamahalaga dito ay ang mundo ng halimaw ay may kakayahang mapabuti ang mga item, kagamitan, at armas. Ang impormasyon tungkol dito ang pangunahing dahilan kung bakit labis na sabik ang mga bayani na gawin ang gawaing ito. Alam din ng Ice Adventurer ang lahat ng ito. Ang pag-iisip na mapapabuti niya ang kanyang kakayahan ay nagpasaya sa kanya. Nang bumagsak ang gabi, nagpasya si Michael na kumilos. Gamit ang perlas ng kakayahan, gumawa siya ng isang clone ng kanyang sarili. Pagkatapos ay kinuha niya ang mga perlas ng kakayahan ng pagmamanipula ng plasma at metal sa kanyang mga palad upang pagsamahin ang mga ito. Upang gawin ito, nagpasya siyang unang sirain ng isang mababang antas na perlas ng kontrol ng metal at i-upgrade ang kontrol ng plasma sa isang A-rank at sa huli ay mangangailangan siya ng isang B-rank na kakayahan ng suporta. Ginawa niya ang lahat ng paunti-unti at sa wakas ay nagawa niyang lumikha ng isang bagong B-rank na kakayahan, ang Shadow Substitution, na nagpahintulot sa kanya na lumikha ng mga shadow clones na ang lokasyon ay maaaring baguhin sa panahon ng labanan at sila ay may kakayahan ding lumikha ng mga armas mula sa shadow matter para sa atake. Nang handa na ang lahat, inilagay niya ang dalawang perlas ng kakayahan sa katawan ng clone. Itinanim ni Michael sa kanyang clone na siya ay cool, malakas at kailangan niyang manatiling cool sa lahat ng oras at sa puntong ito ang pangunahing bahagi ay natapos. Sa wakas, inilapat niya ang pagbabago sa clone at lumitaw ang isang maskara ng ahas sa kanyang mukha. Nakangiti, lumapit ang ating bayani sa clone at tinapik siya sa balikat. Sinabi na ngayon ang kanyang pagkakataon na tumapak sa entablado at simulan ang pagkolekta ng mga kakayahan. Kinabukasan, nagtungo si Michael sa ikalawang distrito ng lungsod ng Shash. Nang umalis siya sa paliparan, nagpasya siyang maglakad-lakad ng kaunti sa paligid ng lungsod, maingat na sinusuri ang lahat sa paligid niya. Bigla, huminto ang isang dilaw na taxi sa harap niya. Lumabas ang isang blonde na driver mula sa nakababa na bintana at nagtanong kung saan papunta si Michael, kaya sumakay ang ating bayani sa kotse at ibinigay ang kinakailangang address.
Halos agad pagkatapos niyang sumakay sa kotse, nakatanggap siya ng mensahe mula kay Austin na ipinadala na niya ang lahat ng impormasyon na hiniling ni Michael na alamin tungkol sa mga miyembro ng organisasyon ng Saints sa email. Tumingin sa rearview mirror, nagpa siya ang driver na simulan ng isang casual na pag-uusap, sinabing ang pinakaunlad na larangan sa lungsod na ito ay ang negosyo ng pagsusugal at pinayuhan si Michael na bisitahin ang kasino sa isang angkop na pagkakataon. Siniguro niya na pagkatapos ng isang malaking panalo, ligtas na makakabalik ang lalaki sa hotel. Sinabi rin ng lalaki na kung interesado si Michael, maaari siyang magrekomenda ng isa pang magandang lugar dito. Nang marinig ang kanyang alok, tiningnan ng ating bayani ang screen at tinanong kung ano ang pinag-uusapan niya. Agad na lumabas ang ngiti sa mukha ng lalaki at kumuha ng larawan ng isang babae na nakabikini. Sinabi niya na ang Paris Dreams ay isang lugar na puno ng iba't ibang kagandahan. Ang kwento ng driver tungkol sa mga lokal na atraksyon ay kumbinsido kay Michael na ang lungsod na ito ay talagang karapat-dapat sa kanyang titulo ng lungsod ng kaguluhan. Ilang minuto sa pagmamaneho, huminto ang kotse sa isang mataas na gusali at inihayag ng driver na narating na nila ang Hilton Hotel. Nang abutan ni Michael ang kanyang wallet para magbayad sa lalaki, sinabi niya na ang halaga ng biyahe ay 500 Azure coins, na nagdulot ng malaking pagkagulat sa ating bayani. Tiningnan niya muli ang counter na ang presyo ay nakatakda sa 98 coins ngunit hindi sa 500. Kumunot ang noo ni Michael at sinabi na mali ang presyo na ibinigay ng lalaki, na nagdulot ng ngiti sa mukha ng taxi driver, na nagpaliwanag na tama ang lahat ng kanyang sinabi. Ang lahat ng iba pa ay bayad para sa impormasyon at paliwanag kaya maaaring isipin ni Michael ngayon bilang isang aralin para sa isang taong unang beses dumating sa ikalawang distrito. Bigla, kinuha niya ang isang baril at itinutok ito sa lalaki, sinabing kung wala siyang pambayad, kailangan niyang magbayad ng kanyang buhay. Kumunat ang noo ni Michael at sumagot na pinili ng lalaki ang maling biktima at inaktibo niya ang kanyang kakayahan sa pagkontrol ng tao. Pagkatapos, siya at ang lalaki ay pumasok sa loob ng hotel at kumuha ng silid doon. Nang ibigay ng babae ang keycard sa kanya, pinasalamatan siya ni Michael at lumayo mula sa reception desk. Pinanood siyang umalis, nagsimulang bumulungan ang mga babae sa bawat isa, sinusubukang unawain kung paano niya nagawang tulungan ang hindi sibilisadong taxi driver na ito sa kanyang mga bagahe. Isang babae ang naglagay ng lipstick at sinabi ng may pag-asa na marahil ay nais siyang imbitahan ni Michael sa hapunan. Huminto sa elevator, lumingon ang bayani sa taxi driver, sinabing marami pa siyang gagawin at maaari siyang umalis sa sandaling may hatid niya ang kanyang mga gamit sa silid. Nang huminto ang elevator sa ika-37 palapag, lumabas si Michael. Agad niyang inilabas ang kanyang telepono sa bulsa at binuksan ang liham na ipinadala ni Austin sa kanya. May impormasyon doon tungkol sa lokasyon ng isa sa mga bayani ng organisasyon ng Saints. Sinuri ni Michael na tama ang palapag na kanyang narating. Ngayon, ang kailangan na lang niyang gawin ay hanapin ang silid numero 441. Ibinalik ang telepono, inaktibo niya ang kakayahan ng shadow clone at gumawa ng clone. Mabilis niyang nahanap ang tamang numero at huminto. Nagawa ng shadow clone na madaling makapasok sa loob sa pamamagitan ng pagiging anino. Nang masiguro na ligtas sa loob, nagbalik anyo siya. Narinig ang mga boses mula sa susunod na silid at doon siya nagtungo ng may kumpiyansang hakbang. Isang nakamaskara na bayani na may tuwalya na nakabalot sa kanyang balakang ay nagal-alako sa dalawang babae. Bigla, isa sa kanila ang nanatiling nakatayo ng takot. Ilang itim na anino na palaso ang lumitaw sa likod ng lalaki. Lumalim ang buong katawan ni Sam at lumingon siya, naguguluhang nagtanong kung sino ang naroon. Agad niyang nakita ang clone ni Michael na kumokontrol sa mga kakaibang anino na ito. Mabilis na kumilos ang lalaki at tinakpan ang kanyang sarili ng isang babaeng nakatayo sa malapit. Sa susunod na sandali, lumukab ang mga anino sa leeg ng mga babae, hinihigpitan ang pagkakahawak hanggang sa bumagsak ang kanilang mga katawan.
Habang sumusugod ang mga anino patungo sa lalaki, itinaas niya ang kanyang mga kamay at galit na sumigaw na hindi basta-basta makakalusot si Michael, lalo na pagkatapos niya itong payagan na sipsipin ang takot ng mga patay na babae. Pagkatapos ay sumugod siya sa kanyang kalaban nang nakataas ang kamao upang sumuntok. Hindi rin nagpatumpik-tampak si Michael. Lumuhad siya, at itinuro ang isang haligi ng anino patungo sa lalaki upang atakihin siya, ngunit pinawi niya ito sa isang hampas. Huminto ang lalaki sa harap niya at nagtanong ng may pag-aalinlangan kung sino siya. Hindi pa siya nakarinig ng sinumang kayang kontrolin ang mga anino noon. Hawak pa rin ang katawan ng mga babae sa anino, binaliwala ni Michael ang kanyang tanong. Lalong naging mahirap para sa kanya na kumilos ng malamig at walang awa sa bawat sandali ngunit kailangan niyang tapusin ito. Sumimangot din si Sam. Alam niyang kung hindi dahil sa kapangyarihan na nakuha niya mula sa mga babae, wala siyang pag-asa laban sa kanya. Bigla, ilang palaso pa ng anino ang sumugod patungo sa kanya ngunit nagawa ng lalaki na lumundag sa gilid at ang mga palaso ay bumagsak sa walang laman na kama. Nang sumigaw siya kung naintindihan ba ni Michael ang ginagawa niya, dahil kung iniulat ng mga organisasyon ng Saints ang lahat ng nangyari dito, babalatan sila ng higit sa isang balat mula sa kanya. Patuloy na nakatayo ng tahimik ang doble, hindi inalis ang kanyang mga mata sa kaaway. Lalo itong nagpagalit kay Sam at muling sumugod siya sa kanya, galit na sumisigaw na kapag nagtanong, kailangan sumagot. Ilang sandali lang ang kinailangan ng lalaki para makalapit kay Michael ngunit kahit noon ay hindi gumalaw ang batang lalaki. Tiyak na naakit si Sam sa ideya ng ganoong kadaling tagumpay ngunit may pakiramdam siya na may mali dito. Nang tumusok ang kanyang kamao sa ulo ng lalaki, nawala ito sa harap ng kanyang mga mata, na nagdulot ng pagkalito sa lalaki. Sa susunod na sandali, dinakma ng anino ang kanyang palso, hindi pinahintulutan siyang gumalaw.